Ito ang building na inireklamo dito sa Bakyang Elementary School. Ang building na ito nagkakahalaga ng 19.8 million pesos. Pero sa loob ng mahigit ilang buwan lamang ay nasira raw ang building na ito. Ito isang classroom, makikita rin natin na ganyan na yung sa loob. Wasak-wasak. Tapos yung ceiling niya, ayan. So napakadelikado sa mga estudyante. Ito yung isa sa mga rooms. Parang kung titingnan mo, parang sa tagal na ng panahon na na ginawa yung school building na ito, pero wala pang isang taon pala ayon kay Kapitan. Ganyan na yung kanyang sitwasyon. Napaganda sana ng design. Kahit ito merong ganyan, pero hanggang dito lang, doon wala na. Delikado. Ito yung isang room na ito. May mga tubig, oh. Basa. Umiilaw po. Ibig sabihin tumutulo. Napaganda sana ng design at malaking tulong sa mga estudyante kung na-implement lang ng maayos. Malaki sanang tulong sa mga taga-barangay Bakyang at sa mga kalapit na mga lugar na nag-aaral dito sa Bakyang Elementary School ang school building na ito. Pero dahil nga sa nagkadawasak na at tumutulo pa ang school building na ito, ay nagdesisyon si Barangay Captain Bansuelo na itigil muna ang paggamit ng school na ito. Napakadelikado kasi sa mga estudyante. Okay, makasama natin si Kapitan Rogie Bansuelo ng Bakyang Badalag Aklan with regards dito sa mga classroom na sinasabing nasira na ilang buwan pa lamang na turnover sa mga taga Bakyang Elementary School. Kap, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Opo. Kap, pwede mo maikwento anong nangyari dito sa na ito? Umpisahan muna natin yung paano ito nagsimula yung construction po. Okay po. Magandang araw po sa lahat, no. Yung school building po ng Bakyang Primary School muna po dati yan. Oh. Ngayon na po siya ay Bakyang Elementary School na po. Year 2019, inumpisahan magpasa po ng request letter yata na magkaroon ng building school. Mm-hmm. And then 2021 yata po, 2021 2022 yung groundbreaking po yata ng school. Apo. Bali time is si Ma'am Christine Val. Mm-hmm. And then, ito pag-implementa na ng building is 2023 na, ng November. Pero mas nauna dumating yung mga materials bago yung pag-construct or implementation project is November 2023. Opo. Tapos, kapitan ako noon, December pag-upo ko, kapitan ako, pero dati pa akong barangay kagawad. Opo, at that time, opo. And then po, yung 2020 last year, siyempre last year po, pag turnover ng school 2024 po ito. 2024 po, ng pag turnover ng school ng DepEd, kasi nandito po si Yusek yun ng DepEd. Opo, nandun rin po ako. Siyempre yung building po, maganda yung building. Opo. Napakaganda yung building po. Because titingnan. Maganda po. Kasi summer yun. Opo. Pero po yung, paano mo pala malalaman ang isang bagay na maganda sa una tignan, pero pag bigay ng malakas na ulan, nakita na bumigay ang ceiling sa harap. Ay, that time mabumigay ang ceiling sa harap kasi nag-inform sa akin yung
may katanod po ako nag-inform sa akin, ang school po ay nasira yung front ng ceiling ng school, pinuntahan ko agad. At nakita ko talagang bumigay talaga yung ceiling. Tapos, akala ko po una is ceiling lang yung nasira. Sige, sa ilang araw po na malakas ang ulan, hangin po. Pagdating noong September 10 ng RMN DYKR, because may anniversary po sila, para magbigay sa mga estudyante ng Bakyang Elementary School, nagpa-feeding sila at ano pag binigay. At ano ko po na Na-open up na-open up ko about yung sa school. Doon ko rin nakita na ang school inside ng classroom, ang ceiling po talagang sira na. Kaya, nung una pa nang nasira na school, ako mismo nagsabi sa school and also the parents na hindi wag gamitin ang school building kasi nakakatakot at hindi safe ang lugar. Opo. Ilang buwan bago pagkatapos ng turnover na completed yung project, ilang buwan po bago bumigay yung ceiling po? Siguro po, Buwan lang ba or umabot ng taon? last year yung 2025. Last year po yung turnover. Last year po yung turnover niyan. Yung ano ko po, as eto na, siguro magwa 1 year din po magwa 1 year din po. Magwa 1 year din bago nasira. Opo. Okay. Ikumpara natin itong bagong building na ginawa nila ng contractor na sira. Pero yung lumang building ng dating school, Matibay po yung lumang building. ayos. Hindi, Opo. kinukumpara natin dahil siyempre, sinabi ninyo po na dumating yung malakas na ulan, pero yung lumang building, ang dating lumang-luma pang school, hindi nasira. Opo. Pero yung bago na inaasahan natin, Yun nga po. yun sana ang magandang room para sa mga bata, yun ang bumigay. Opo. So wala pang isang taon. So ngayon na na-broadcast sa RMN DYKR Kalibo nung nag-anniversary sila, mayroong feeding program dyan sa school na i-open up. Opo. So ano na po ngayon ang sinabi ng DepEd sa inyo? Kasi for the clarification ng lahat, kasi yung pag-interview nung una ng RMDYKR, kasi mali yung details na na-mention, sabi nila. Kasi yung sa akin, ang pagkakalam ko, kasi yan po ay sabi ng dating contractor na pumapasok dito sa office ko for the courtesy call, at naitatanong ko kasi that time, may mga tao siya o mga workers na papalit-palit nagpasok dito sa barangay namin para magtrabaho sa school. Siyempre sa akin, may part as punong barangay, iniiwasan ko kung may mangyari dito sa barangay ko. Baka yung mga tao na dinadala niya dito, may mga criminal case or may mga records. Siyempre, hindi natin hindi naman nahawak natin ang oras nila o yung galaw nila. Baka sa gabi, o nakainom, labas sila ng labas dito, at baka kung may madami sa mga tao ko dito, inaano ko. Pero that time, the contractor, si Mr. Victoriano, said na, nagtanong kasi kung magkano ba amount at ilan. Ilang buwan, years ba matapos ang buildings. Anong sinabi niya sa inyo? The amount is 20 to 25 M. 20-25 million. Pero na-clarify ko po na ang 2025 M daw mali. Sabi nila ng DepEd po, ang exact amount is 19.8 million. 19.8 million, 4 na classroom, 1-story building po. Opo. Okay, tapos yun bumigay. Opo, tapos kasi na-clarify ko rin po, kasi hindi naman po kami engineer. Hindi kami engineer na kung ano yung materials na ginamit. Kasi that time na pagtingin nila ng classroom, yung pader tumunog. Siyempre, sa pagkakaalam is yung building po is plywood. Pero kinaklaro po plywood lang yung pinakang dingding niya? Yung unang banggit kasi tumunog kasi siya. Pero kina-clarify po ng DepEd po na ang pader po, yung wall is ergo stereotype siya. Yun ang tamang And then yung building po, yan po is approved ng central office at mga professional engineer na yan po ang building na gagawin nila. Yan po ang pagklaro ng taga-opisina ng DepEd na pumunta ngayon dito sa inyo? Yes po.
Okay. So, ano ang resolution? Anong solusyon dito? Given na wala pang isang taon, bumigay na yung naging proyekto at siguro ang DepEd ay sila lang naman ang nagbabudget. Ang may problema dito yung kontraktor. Yes po. Okay. Wala namang problema sa DepEd, Aha. Department of Education, because sila ang nag-budget, Oo, nagbigay ng opo. ng pondo. Pero siguro may problema nito is yung contractor. Contractor po kasi kung may approval ng mga ng engineers from the central office, yung mga materials, siguro may problema na dyan. Ang nagtipid is the contractor. Opo. Pero yung pagkasira ng school, na-report po yan. Na-report na po yan, na ipasa na po. Pero po, mas thankful pa rin po ako pagpunta ng RMNDYKR sa anniversary nila dito sa school namin, mas lalo po nabigyan ng importansya ang school namin para mapadali ang pagpaayos. Nagsabi po kasi sa akin kanina ni engineer na may na po na aayusin po ang school, pero ang aayos yata po yung dating contractor. In sarili nilang pera. Oo, hindi na hihingi ng another budget. Yes po. Oh, Siyempre po very dapat good. ayusin niya ng contractor. Siyempre sa kanila napunta yung pondo na dapat sa school. Yung nai-report ninyo ito sa DepEd, nagpadala ba sila noon ng investigator to check kung yung kanilang sinasabi na yan, yung building na yan, yung design is approved ng central office, pero nung bumigay na yung building, wala po bang nag-inspection na kung nasunod yung ng maayos yung disenyo na binigay ng central office po? Kasi po sabi po kasi ang pagkaano ko po niyan, ang pagkasira mismo ng school, nagbigay o nagpasa yata agad sila ang school, and also si Sir Edwin Laureño, former teacher in charge nga last month lang nga na matay si Sir Edwin, naipasa na nila yung report about sa school. And then po, natanggap naman daw ng division office or central office ang report na sa ganito sitwasyon ng school. Pero po, nila na aayusin po ang building. So, hindi kaya isa lang ito sa mga building na pinagawa na medyo nagka-problema o baka may dito sa inyong lugar mayroong pang iba? Hindi ko po alam kasi ang pagkaintindi ko po, isa ang Barangay Bakyang sa napakaswerte na barangay Nabudgetan. na babudgetan ng DepEd para sa another buildings ng school. Kaya very thankful ang mga taga Barangay Bakyang kasi po may good news na dumating na may building na ipapatayo. Opo. Ngayon, Kap, na pag dumating yung mga contractor, kailan sila mag-uumpisa po na i-repair or babaguhin? Hindi ko po alam baka i-repair nila yan. O i-repair po nila yan. Pero magbibigay po sila ng information sa akin, magpi-feedback sila din sa akin kung kailan uumpisahan pag-ayos o pag-repair ng school building po. Opo. Mabuti na lang may mga ganitong barangay captain na nagbabantay ng mga proyekto ng gobyerno. Paano na lang kung wala? Di mahahayaan na lang yan na ganyan, ano? Opo. Mabuti na lang at na-voice out mo ito sa mga media at ngayon nga ay na-aksyonan ng DepEd. Siyempre po, bilang ama ng barangay, siyempre, serbisyo ng tao yung una nating ibinibigay. Serbisyo ng gobyerno ang binibigay ni barangay. Kaya po dapat pangalagaan natin at serbisyuhan kung anong mayroon sa barangay ko. Lalong-lalo na yung pangangailangan ng mga tao, ng mga estudyante, lalong-lalo yung mga ganito na mga project na hindi matapos-tapos. Hate ko kasi yung mga project na may pondo, pera ng tao, galing sa gobyerno na pera ng tao na ginamit lang sa wala. Opo. Kap, mayroon pang kwento kaming natanggap na parang kinawawa ng kontraktor yung mga construction worker na nagtrabaho dyan, mga dayo daw. Tapos minsan yung ulam, wala silang ulam, pati mga palaka, yun na lang inuulam nila. Bali, for the, kasi sa about sa dyan nga concern, ang mga taga-Bakyang, po, alam po nila yan, ano yung mga nangyari sa mga workers nila. Yes po, siguro kaya na, hindi lang na naibigay ng
maayos o naging maganda yung school building natin, siguro yung mga workers lang walang lakas kasi alam natin na sa pagkain kulang sila. Opo, si barangay nga dyan nagbibigay ng suporta din sa kanila. At yung mga tauhan kasi sa mamalayang lugar pa. Nanggaling. Kaya para opo, siguro napabayaan sila ng contractor. Kasi halos na kung ano yung mga useful na pwede pang magbigay buhay, dagdag buhay po sa kanila sa dito po sa barangay po namin tulad ng mga palaka, frog, yung mga gabi, mga kangkong na pwede po na makain, yes po. Nasaksiyan ko yan po ng council ng mga tao dito sa Barangay Bakyang kung ano ang sitwasyon ng mga workers natin. Kasi po, hindi lang po isang beses na grupo ng workers. Siguro mga 4 or 5 times po ng workers ang pumasok dito sa barangay po namin. Nanghingi ng tulong sa inyo. Na magtrabaho sila at nakita namin yung sitwasyon at yung iba humihingi ng tulong. Oo. So kayo pa ang nag-provide ng mga Yes po, minsan ng yun dyan, pagkain mga daw? food nila, and then yung mga natutulong doon sa barracks nila na sabi maraming lamok, sabi na ayoko rin na magkaroon ng records for dengue cases sa barangay. Kaya nag-provide din ako ng ceiling fan for them in my own money. At saka dito kasi sa baryo ninyo, matulungin ang mga tao. Yes Gusto po. ninyo na makatulong din kayo sa mga workers at dahil alam ninyo na kayo rin magbibenepisyo ng Yes school. po, parang So balik- parang namalasakit lang kayo Yes sa po, kanila. Pero parang yung contractor wala, you know? Opo, parang balik namin. Balik din namin po yan, yung kabutihan na binigay nila, balik rin po namin ang kabutihan para sa ginawa nila sa amin. Opo. Siyempre po, hindi sila taga rito. Kaya po, dapat po ang mga dayo, alagaan natin ng mabuti at bigyan ng pagmamahal tulad ng pagmamahal din natin sa sarili. Opo. Kap, sakaling mag-umpisa ulit yung pag-repair, babantayan ho ninyo ito siguro, yung yung siyempre kanilang po. gagawin. Baka mapalpak na naman. Siyempre po, kasi po, pag once gagawin ng school building, babalik sila din po dito sa akin. Siyempre po, mag-inform sila yan na gagawin ng school at babantayan ko po ang school namin hanggang sa matapos, hanggang na makita ko na quality ng school building ng Bakyang Elementary School. Kap, maraming salamat po sa oras na binigay sa amin dito sa Pobreng Vlogger po. Maraming salamat! Ayan, sige po.